Sa burol mismo ng sarili niyang anak ang biyenan kong si Helena, ay nagpapakasaya kasama ang kanyang kalaguyo. Isang malaking hiya. Ang sakit. Ako, na sinubukang maging ilaw ng aming tahanan, ay tila naging isang kasambahay na lang sa kanilang paningin. Walang pakialam. Inakala nilang isa lang akong kawawang biyuda na madaling paalisin. Ngunit mayroon akong isang lihim na sandata. Isang mensahe mula sa aking asawang si Marco na nagsasabing, buhay ako. Hindi na ako mananahimik. Ibabalik ko ang hustisya at ang dangal na kanilang dinungisan. Magbago sa tonong nag-aanyaya. Kung naranasan mo ng ipagwalang bahala, i-like at share mo ang kwentong ito. Kwentuhan mo ako sa comments saan ka nanonood. Madilim ang kalangitan noong umagang iyon. Tila nakikidalamhati sa amin. Ang hamog ng Disyembre ay napakakapal, bumabalot sa malaking mansyon ng pamilya ng aking asawa. Sa loob, ang hangin ay mabigat. Puno ng amoy ng mga bulaklak para sa patay, ng natutunaw na kandila, at ng hindi masambit na kalungkutan. Ang bawat sulok ng bahay na ito, na dati puno ng marangyang palamuti at masayang tawanan, ngayon ay tila isang malamig na monumento ng aming pagluluksa. Nakatayo ako sa tabi ng kabaong ng aking asawang si Marco. Ang mamahaling barong na suot niya ay hindi makapagtago sa katotohanang wala na ang init ng kanyang buhay. Halos hindi ako makatayo ng tuwid. Nanginginig ang mga tuhod ko, at ang bigat sa aking dibdib ay parang isang malaking bato na pumipiga sa aking paghinga. Ako, si Lani, isang asawa na ngayon ay isa ng biyuda sa murang edad. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan. Mga kamag-anak, kasosyo sa negosyo, mga kapitbahay. Nakikita ko ang awa sa kanilang mga mata. Naririnig ko ang kanilang mga salita. Kawawa naman si Lani, napakabata pa. Napakabait pa naman ni Sir Marco, isang malaking kawalan. Bawat salita ay tila isang tapik sa balikat, ngunit sa halip na makagaan, ito'y lalong nagpapabigat. Ang tanging nagpapanatili sa aking pagtayo ay ang mahigpit na pagkawak ng mga kasamahan ni Marco sa aking braso. Sila, na mga matitipunong lalaki, ay may mga luharing namumuo sa kanilang mga mata. Subalit, may isang bagay na mas masakit pa sa pagkawala ni Marco. Isang bagay na nagdulot ng isang malaking hiya sa buong pamilya. Ang kanyang ina. Ang aking biyenan, si Tita Helena ay wala roon. Wala siya. Walang tawag, walang text, walang kahit isang bulaklak na ipinadala. Para bang ang pagpanaw ng sarili niyang anak ay isa lamang ordinaryong pangyayari. Sa social media, doon namin siya nakita. May isang nagpost ng litrato niya, nakangiti habang umiinom ng buko juice sa isang resort sa Palawan. Kasama niya si A. Carlos, ang kanyang kalaguyo. Ang litratong iyon ay isang malaking sampal sa aming lahat. Narinig ko ang bulong ng kapitbahay naming si Aling Flor sa isa pa naming kasama. Diyos ko naman, anong klaseng ina yan? Ang sariling anak, tinatalikuran sa ganitong panahon? Walang utang na loob. Yumuko na lang ako. Sa puso ko, pilit ko pa ring hinahanapan ng dahilan ang kanyang pagkawala. Baka hindi pa niya alam. Baka nahihirapan lang siyang tanggapin. Ngunit alam kong niloloko ko lang ang aking sarili. Sa gitna ng aking pag-iisip, marahang lumapit sa akin si Mang Berto. Siya ang pinakamatagal na kasambahay sa pamilyang ito, at mas kilala pa niya ang mga sikreto ng bahay na ito kaysa sa sinuman. Lani, anak, mahina niyang bulong, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. May kutob akong hindi maganda sa nangyari kay Sir Marco. Masyadong biglaan. Mag-iingat ka. Tumingin ako sa kanya, ang mga mata kong namumugto ay nagtatanong. Ngunit bago pa man siya makapagpaliwanag, isang malamig na boses ang pumutol sa aming usapan. Ate Lani, Mang Berto. Ano po iyang pinagbubulungan niyo? Si David. Ang kapatid ni Marco sa ama. Lumapit siya, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol na sahig na aming tinatapakan. Palagi siyang may distansya sa akin, isang pader na hindi ko kailanman nagawang sirain. Sinubukan kong umiti. David, wala naman. Pwede mo bang sindihan ng kandila ang kuya mo para kay mama? Tinitigan niya ako, at sa isang saglit, nakita ko ang pagkayamot sa kanyang mga mata. Sinabi niya sa akin, huwag mo na siyang tawaging mama. At huwag ka nang umasa. Baka hindi na siya umuwi. Ang mga salita niya ay tumusok ng diretsyo sa aking puso. Ngunit bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang pag-vibrate ng telepono sa aking bulsa. Ang tunog na yon, sa gitna ng katahimikan ng burol, ay tila isang sigaw.
Dahan-dahan kong kinuha ang aking telepono. Isang mensahe. Mula sa isang numerong hindi pamilyar. Binuksan ko ito. At sa sandaling iyon, huminto ang mundo. Ang mga salita ay maikli lamang, ngunit ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Lani, ako to, buhay ako. Pumunta ka sa sementeryo sa likod ng bundok. Tulungan mo ako. Nabitawan ko sana ang telepono kung hindi lang mahigpit ang aking pagkakahawak. Nanginig ang aking buong katawan. Nagdilim ang aking paningin. Binasa ko ito. Ulit. At ulit pa. Hindi ito maaari. Isang masamang biro. Isang taong gustong manamantala sa aking kalungkutan. Si Marco. Ang aking Marco buhay. Hinanap ng aking mga mata si Mang Berto, ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang maglapitan ang mga kamag-anak para mag-abot ng kanilang pakikiramay. Napalibutan ako. Ang kanilang mga yakap ay tila mga tanikalang gumagapos sa akin. Ang kanilang mga salita ng pampalubag loob ay ingay na lamang sa aking pandinig. Ang tanging malinaw sa aking isipan ay ang mensaheng iyon. Hawak ko sa aking kamay ang isang bagay na imposible. Isang bagay na maaaring maging kasinungalingan. O maaaring maging isang milagro. Hindi nila alam. Walang sinuman sa silid na ito ang nakakaalam. Na habang pinaglalamayan namin ang isang katawan, ang kaluluwa na aming iniiyakan ay maaaring nasa labas lang, naghihintay at humihingi ng tulong. Ang telepono sa aking kamay ay hindi na lang isang ordinaryong bagay. Ito na ngayon ang aking lihim. Isang lihim na nakakatakot, ngunit nagbibigay rin ng isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Sa pagitan ng nakaraan at ng isang nakakatakot na hinaharap, alam kong kailangan kong pumili. Hindi na ako nag-isip pa. Sa isang iglap, ang babaeng mahina at umiiyak sa tabi ng kabaong ay nawala. Napalitan siya ng isang asawang handang sungin ang anumang panganib. Dahan-dahan akong lumayo sa maraming tao, gamit ang pagkakataong abala sila sa pag-iyak. Hinila ko ang braso ni Leo, ang pinagkakatiwalaang assistant ni Marco. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga, ngunit nang makita niya ang determinasyon sa aking mukha, hindi na siya nagtanong pa. Leo, samahan mo ako sa sementeryo, bulong ko, ang boses ko ay halos hindi marinig. Huwag kang magtatanong, at huwag mong hahayaang may makapansin sa atin. Nakita ko ang pagkalito sa kanyang mukha. Pero Ate Lani, paano po ang burol? Isang salita lang ang isinagot ko. Kailangan. Dumaan kami sa likod bahay, sa may kawayanan. Ang daan ay maputik at madilim, isang landas na bihirang daanan. Malamig ang hangin ng Disyembre, humahampas sa aking mukha at tumatagos sa manipis kong bestida. Ngunit hindi ko ito ininda. Ang puso ko, na kanina'y tila yelo sa lamig, ngayon ay nag-aalab sa isang kakaibang init. Pag-asa ba ito? O takot? Hindi ko alam. Habang papalapit kami sa sementeryo sa likod ng bundok, lalong lumalamig ang paligid. Ang mga puntod ay tila mga aninong nakabantay sa kadiliman. Ang ilan ay bago pa, basa pa ang lupa, at wala pang damong tumutubo. Ang flashlight sa kamay ni Leo ay nanginginig, ang liwanag nito ay sumasayaw sa mga krus na bato. Huminto ako sa harap ng isang bagong hukay. Nakasulat sa isang simpleng pananda ang pangalan ng aking asawa. Marco Reyes. Ang sakit. Parang sinaksak muli ang puso ko. Humugot ako ng malalim na hininga. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, tinawag ko ang kanyang pangalan. Marco, andito ka ba, mahal ko? Marco. Ang tanging sumagot ay ang hihip ng hangin. Hinawakan ni Leo ang aking braso, tila sinasabing umuwi na kami. Ito ay isang kalokohan. Isang masamang biro. Ngunit, sa mismong sandaling iyon, may narinig kaming kaluskos. Galing sa mga halaman sa likod ng puntod. Sabay kaming napalingon ni Leo. Mula sa dilim, isang anino ang dahan-dahang lumabas. Isang tao. Gumijiwang, tila hirap na hirap tumayo. Nabitawan ko ang hawak kong panyo. Nanlaki ang aking mga mata. Siya nga. Si Marco. Nakatayo ako roon, hindi makagalaw. Ang utak ko ay tila huminto sa pag-andar. Si Leo ay nabigla rin, nabitawan niya ang flashlight, ngunit ang liwanag nito ay tumama pa rin sa mukha ng lalaking nasa aming harapan. Ang mukha ni Marco ay maputla, ang kanyang mga labi ay nangingitim sa lamig. Ang mamahalin niyang damit pang opisina ay punit-punit at puno ng putik.
May mga galos at dugo sa kanyang mukha at mga braso. Nakakapit siya sa isang puno, ginagamit ang lahat ng kanyang lakas para lamang manatiling nakatayo. Marco! Tumakbo ako. Niyakap ko siya ng mahigpit. Naamoy ko ang lupa, ang dugo, at ang lamig. Isang amoy na hinding-hindi ko malilimutan. Ang puso ko ay sumisigaw sa saya at sa sakit. Diyos ko, Marco, anong nangyari sa'yo? Sabi ko habang humahagulgol. Huminga siya ng malalim, ang kanyang boses ay paos at basag. Lani, huwag kang umiyak. Nakatakas ako pero hindi na ako magtatagal. Agad na hinubad ni Leo ang kanyang jacket at ipinatong sa mga balikat ni Marco. Sir Marco, kailangan na po nating umalis dito. Delikado po. Umiling si Marco, ang kanyang mga mata ay pilit na nananatiling dilat. Hindi kailangan niyong malaman. Si Helena hindi ko siya tunay na ina. Siya at si Carlos may plano silang masama laban sa akin. Natigilan ako. Ang mga salita niya ay parang kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Si Tita Helena. Anong sinasabi mo? Hinawakan ni Marco ang aking kamay, ang kanyang hawak ay mahina. Matagal na niyang gusto ang yaman ng pamilya. Ang pagkawala ni Papa hindi iyon aksidente. Noong gabing iyon uminom si Papa ng alak na inihanda niya. At bigla na lang siyang bumagsak. Tumayo ang mga balahibo ko. Ang pagkamatay ng aking biyenang lalaki ay sinabing atake sa puso. Walang sinuman ang nagduda. Tumingin si Leo sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ate Lani, narinig ko na rin po iyan kay Mang Berto noon. Sabi niya, kakaiba raw ang biglaang pagpanaw ni Sir, pero natakot siyang magsalita. Nagpatuloy si Marco, bawat salita ay tila isang malaking pasanin. Alam ni Papa ang plano ni Helena. Kaya bago siya pumanaw, ipinirma niya ang lahat ng mana sa akin at hindi kay David. Galit na galit si Helena. Kaya niya ito ginawa. At ang aksidente. Grupo ni Tini ang gumawa noon, sabi ni Marco. Hinarang nila ang sasakyan ko sa bundok. Hinintay nilang makumpirmang wala na akong buhay. Nanginginig kong tinanong, paano ka nakaligtas? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tumalon ako sa bangin. Swerteng napakapit ako sa mga baging. Akala nila tapos na ako. Iniwan nila ako. Pagkatapos, gumapang ako hanggang sa makarating sa gubat, isang matandang nag-uuling ang tumulong sa akin. Ibinigay niya ang lumanyang telepono, iyon ang ginamit ko para i-text ka. Ang puso ko ay nadurog. Kung nahuli lang ako ng ilang minuto, marahil hindi ko na siya muling makikita. Sir Marco, tara na po. Kailangan na nating umalis, sabi ni Leo. Sinabi po ni Mang Berto na may isang lumang bodega sa paanan ng bundok. Pwede tayong magtago doon. Tumango si Marco. Inalalayan namin siya ni Leo. Bawat hakbang ay isang pakikibaka laban sa lamig, sa takot, at sa isang katotohanang napakasakit tanggapin. Pagdating namin sa bodega, naghihintay na si Mang Berto. Nang makita niya kami, napaiyak siya na parang bata. Sir Marco. Diyos ko, akala ko'y wala na kayo. Salamat sa Diyos. Bumagsak si Marco sa sahig, ubos na ang kanyang lakas. Mula sa dilim ng gabing iyon, sa loob ng isang luma at tagong bodega, isang bagong laban ang nagsisimula pa lang. At ako, ang asawang minsang inakala ng lahat na mahina, ang siyang napiling tumayo sa unahan ng digmaang ito. Pagpasok namin sa bodega, sinalubong kami ng dampi ng malamig na hangin. Isang luma at tagong lugar ito na matatagpuan sa paanan ng bundok, malayo sa gulo at ingay ng syudad. Sa unang tingin, tila ito isang simpleng istruktura na gawa sa kahoy at lumang yero, may mga bahid na ng kalawang at alikabok sa bawat sulok. Ang mga bintana ay maliliit lamang, halos natatakpan na ng makakapal na alikabok, at ang nag-iisang bombilya na nakasabit sa gitna ay nagbibigay lamang ng mahinang dilaw na ilaw. Ngunit sa sandaling iyon, ang lugar na ito ay parang isang kuta. Ito ang aming kanlungan. Ito ang aming lihim na silid. Agad na sinalubong kami ni Mang Berto, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Sir Marco. Diyos ko po, akala ko'y totoo na ang balita. Malaking pasasalamat sa Diyos at buhay kayo. Bumagsak si Marco sa isang lumang kahoy na upuan, ubos na ang kanyang lakas. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig at sa sakit. Walang sabi-sabi, kumuha si Mang Berto ng mainit na tubig at tuwalya. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mga sugat at galos ni Marco, habang si Leo naman ay tinignan ang kanyang mga paa.
Sir, may bali po yata kayo sa buto sa binti, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi po ito malubha, pero kailangan niyong magpahinga ng ilang araw. Sa mga sandaling iyon, umupo ako sa tabi ni Marco, mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Sa loob ng ilang araw, ako ay isang walang buhay na katawan. Walang iniisip. Walang nararamdaman kundi sakit. Ngunit ngayon, nakita ko siyang buhay. Ang kanyang kamay ay malamig, ngunit ang bawat tibok ng kanyang pulso ay nagbibigay sa akin ng buhay. Pakiramdam ko, gusto kong umiyak ng magdamag, hindi sa kalungkutan, kundi sa isang matinding kaligayahan. Isang kaligayahan hindi ko inakala na mararamdaman ko pa. Lani, mahinang sabi ni Marco, ang kanyang boses ay paos. Tinignan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit mayroon ding kakaibang liwanag. Patawarin mo ako. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari ito sa atin. Mahigpit kong kinamayan ang kanyang kamay. Hindi, Marco. Wala kang kasalanan. Ang mahalaga, buhay ka. Iyan lang ang kailangan ko. Umupo si Leo sa aming harapan, ang kanyang boses ay bumaba. Ate Lani, Sir Marco, kumalat na po ang balita. Ang tungkol kay. Kinabukasan, isang simpleng damit ang isinuot ko. Tinali ko ng maayos ang aking buhok. Sa labas ng bodega, inihatid ako ni Leo hanggang sa kalsada. Ate Lani, mag-ingat po kayo. Kung may kakaiba, tumawag agad kayo sa akin. Tumango ako. Bawat salita niya ay nagpaparamdam sa akin ng pagmamahal at pag-aalala. Sumakay ako sa isang lumang taxi. Habang papalayo kami sa paanan ng bundok, papalapit naman kami sa sentro ng syudad. Mahigit 20 minuto lang ang lumipas, at bumungad sa akin ang matayog na gusali ng Min High Group. Isang tour ng salamin. Mataas at marangya. Dati, ito ang simbolo ng aming pagmamalaki. Ngayon, sa aking mga mata, ito ay parang isang matayog na kuta ng mga kaaway. Bawat salamin ay tila nakatingin sa akin, humuhusga, nagtatanong. Ang bawat sulok ay may alaala ni Marco. Ang bawat hagdanan ay kanyang nilakaran. Ngunit hindi ako narito para magpaapekto sa mga alaala. Pagpasok ko sa lobby, sinalubong ako ng sorpresa ng mga security guard. Aba, Ate Lani. Kumusta po kayo? Akala ko po, nagluluksa pa kayo. Umiti ako ng pilit. Salamat po, kuya. May kailangan lang akong asikasuhin sa opisina. Ang boses ko ay kalmado, ngunit ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Ang ika-14 na palapag, kung saan matatagpuan ang opisina ng presidente, ay kakaiba ngayon. Punong-puno ng tao. Bawat isa ay abala, nagmamadali. Ang hangin ay mabigat. Mayroong panggigipit. Para bang may malaking mangyayari. Paglabas ko ng elevator, narinig ko agad ang boses ni Clarissa, ang executive secretary. Si Clarissa. Matatalim ang kanyang mga salita. Puno ng paghamak. Siya ang kanang kamay ni David. Bukas, magpupulong si Sir David sa buong kumpanya. Lahat, maghanda ng inyong talumpati. At tandaan, walang sinuman ang magbabanggit kay Sir Marco. Naintindihan? Nakita ko ang isang grupo ng mga empleyado na yumuko, walang sinuman ang naglakas loob na sumagot. Ang kalungkutan sa kanilang mga mata ay malinaw. Takot. Lumapit ako. Pinilit kong maging kalmado ang aking boses. Clarissa, kailangan kong makausap ang board of directors. Lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa akin bilang isang labis na tao, isang nakakagambalang presensya. Aba, Ate Lani. Akala ko po ay nagluluksa pa kayo. Bakit po kayo narito? Tinitigan ko siya, hindi umiiwas. Ako ang asawa ni Marco. May karapatan ako rito. Ngumiti si Clarissa, isang ngiting mapanukso. Asawa. Anong silbi niyan? Wala na si Sir Marco. Ngayon, kay Sir David na ang kumpanya. Dapat alam ninyo ang lugar ninyo. Hinawakan ako ng isang empleyado sa braso. Mahina siyang bumulong. Ate, huwag niyo po siyang patulan. Nire-record niya po kayo. Ngunit hindi ko ito pinansin. Tiningnan ko si Clarissa ng diretsyo sa mata. Ang bawat salita ko ay malinaw at matalim. Clarissa, tandaan mo ito. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na abiso tungkol sa pagpapalit ng pamunuan. At hanggat wala iyon, kailangan mong respetuhin ako. Naintindihan? Nanliit ang kanyang mga mata.
Ngumiti siya. Pero ang ngiting iyon ay puno ng paghamak. Ate Lani, sino po ba kayo sa tingin nyo? Diretso kong sinagot. Ako ang taong hindi inasahan ng mag-ina ni Helena na babalik. Nanlamig ang hangin. Namutla ang mukha ni Clarissa. Lumapit ako sa kanyang lamesa. Bumaba ang boses ko. Mamaya may bibisita rito. Huwag kang gagawa ng anumang katangahan. Payo ko lang iyan sa'yo. Pagkatapos, tumalikod ako. Umalis. Nanginginig ang aking mga binti, ngunit pilit kong pinanatiling matatag ang aking paglakad. Narinig ko si Clarissa na tumawag sa telepono. Ang kanyang boses ay nagmamadali. Sir David, si Ate Lani po, nandito. Baka may balak po siyang gawin. Diretso akong pumasok sa opisina ni Marco. Ang lahat ay nasa ayos pa rin, ngunit mayroon ng bago. Ang kanyang desk plate ay napalitan na. Nakasulat doon, Acting Vice President David Reyes. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang galing. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin ng bintana, nakatanaw sa abalang syudad. Sa aking isipan, umalingaw ang sinabi ni Marco kagabi. Hindi ako pinagdududahan ni Helena. Tama. Hindi nila ako inasahan. Hindi pa alam ni Helena. Hindi pa alam ni David na buhay pa si Marco. Hindi pa alam ni Clarissa na sinimulan ko na ang aking pagganti. Inilagay ko ang aking kamay sa mesa ni Marco. Bumulong ako. Marco, hintayin mo lang. Ibabalik ko ang lahat. Kailanman sa aking buhay, hindi ko naramdaman ang ganitong lakas. Isang lihim na digmaan ang formal na nagsimula. At ako, ang inakala nilang mahina at duwag na manugang, ang siyang nagpaputok ng unang bala. Huminga ako ng malalim sa loob ng opisina ni Marco. 3 taon. Higit pa. Palagi akong pumupunta rito para magdala sa kanya ng tanghalian, lalo na kapag abala siya sa mga pulong at hindi makakain. Ang lugar na ito ay puno ng tawanan namin dati. Ngayon, ang hangin ay malamig. Tahimik. Binuksan ko ang drawer ng kanyang lamesa. May nakita akong isang brown leather notebook. Ito ang diary na palagi niyang ginagamit. Ang kanyang sulat kamay ay maayos. Matatag. Puno ng desisyon. Binuksan ko ang ilang pahina. Mayroon siyang mga maikling tala tungkol sa mga kaduda-dudang gastusin ni David at ni Clarissa. Mga petsang hindi tumutugma. Mga transaksyon na hindi malinaw ang pinagmulan. May nagmamanipula ng accounting records. Kailangang imbestigahan. Naalala ko ang sinabi ni Marco. Matagal na siyang nagdududa, ngunit wala pa siyang sapat na ebidensya. Ang notebook na ito. Ito ang susi. Inilagay ko ito sa aking bag habang nakayuko, narinig ko ang takong ng sapatos sa labas ng pasilyo. Ang pamilyar na tawa ni Clarissa. Sir David, sa tingin ko, may hinala na si Ate Lani. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya rito. Tumayo ako ng tuwid. Binuksan ni Clarissa ang pinto. Nasa likod niya si David. Ang aking bayaw. Ang taong dati kong tinatawag na David nang may tunay na respeto. Ate Lani, sabi ni David, tumayo siya sa may pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng peking pagkabigla. Ano ang ginagawa mo sa opisina na ito? Tiningnan ko siya. Pinanatili kong mahinahon ang aking boses, tulad ng dati. Kinuha ko lang ang ilang gamit ng asawa ko. Wala namang masama doon, di ba, David? Sumulyap si David kay Clarissa, pagkatapos ay mumiti. Ate Lani, dapat mong malaman na lahat ng nasa opisina na ito ay nasa ilalim na ng aking pamamahala. Hindi maganda ang pagpasok mo rito nang walang pahintulot. Sumingit si Clarissa. Ang kanyang boses ay matalim. Opo, kaninang umaga, nagkaroon na po ng pulong sa loob. Simula ngayon, wala na pong karapatan si Ate Lani na pumasok sa executive area. Tiningnan ko siya. Wala akong sinisira. Kinuha ko lang ang gamit ng asawa ko. Tinaasan ako ng kilay ni Clarissa. Asawa. Huwag ka nang magpanggap. Wala na si Sir Marco. Masanay ka na sa katotohanan. Nanlamig ang aking buong katawan. Kung hindi lang ako pinigilan ni Marco, marahil ay nasampal ko na siya. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Pinikit ko ang aking mga labi. Salamat sa paalala, Clarissa. Ngunit ako pa rin ang legal na asawa ni Marco. Walang sinuman ang makakakuha ng karapatang iyon. Hanggat walang desisyon ng korte.
Kinabahan si David. Namutla ang kanyang mukha. Ngumiti si Clarissa ng mapanukso. Ate Lani, sa tingin niyo po, may magagawa kayo. Dapat ay maging isang masunuring manugang na lang kayo. Lumapit ako sa kanya. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Huwag mong kalimutan, sa mundong ito, ang pinakamababang loob na tao, kapag naipit, ang pinakadelikado. Nanginginig si Clarissa. Kinabahan si David. Lumabas ako ng pinto. Bago ako umalis, umiti ako ng bahagya. Paalam, David. Umuwi na ako. Pagtalikod ko, narinig ko si Clarissa na bumulong, ngunit sapat para marinig ko. Sir David, sa tingin ko, hindi simple si Ate Lani. May kakaiba sa kanya. Sagot ni David, mababa at matalim ang boses. Pagmasdan mo siya. Ipaalam mo sa akin ang anumang kilos niya. Pumasok ako sa elevator. Mahigpit ang hawak ko sa aking bagtama si Marco. Hindi nila inasahan na ako ang lalaban sa kanila. Kung ang lahat ng ito ay isang malaking laro, ako ang kanilang hindi inaasahang kalaban. Bumaba ako ng elevator sa ika-14 na palapag. Ang malawak na lobby ay puno ng mga tao. Ang karaniwang ingay ng mga empleyado na nagmamadali ay pinalitan ng isang kakaibang katahimikan, isang pagitan bago ang isang malaking pagbabago. Ang bawat isa ay tila may sariling mundo, ngunit ramdam ang tensyon sa hangin. Ito ang pinakapuso ng kumpanya, ang lugar kung saan nagaganap ang mga malalaking desisyon. Ngayon, ito rin ang lugar kung saan magsisimula ang aking paghaharap. Paglabas ko ng elevator, narinig ko agad ang boses ni Clarissa, ang secretary ni David. Kahit na nakatalikod siya, alam kong siya yon. Ang kanyang boses ay matalas, mapagmataas, at puno ng pagmamaliit. Naririnig ko ang kanyang sinasabi sa isang grupo ng mga empleyado. Bukas, magpupulong si Sir David sa buong kumpanya, sabi niya, ang kanyang tinig ay nangingibabaw sa ingay ng palapag. Lahat, maghanda ng inyong mga talumpati. At tandaan, walang sinuman ang magbabanggit kay Sir Marco. Naintindihan? May ilang empleyado na tumango, ang kanilang mga mukha ay malungkot at tila natatakot. Naramdaman ko ang pait sa aking lalamunan. Hindi sila makapagsalita. Takot silang sumagot. Ang kanilang pagiging tahimik ay nagpapatunay lamang kung gaano kalaki ang kontrol ng bagong pamunuan. Lumapit ako, pinipilit na kontrolin ang aking paghinga. Gusto kong magpakita ng lakas, hindi kahinaan. Clarissa, tawag ko, ang aking boses ay bahagyang mas malakas kaysa sa normal. Kailangan kong makausap ang board of directors. Lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla, pagkatapos ay napalitan ng isang mapanuksong ngiti. Para siyang pusa na nakakita ng daga. Aba, Ate Lani. Akala ko po ay nagluluksa pa kayo. Bakit po kayo narito? Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Hindi ko inalis ang aking tingin. Ako ang asawa ni Marco, mariin kong sabi. May karapatan ako rito. Nagtawanan ang ilang mga empleyado na malapit sa kanya. Isang tawa na puno ng pangungutya. Asawa. Ano po bang silbi niyan, Ate Lani? Wala na po si Sir Marco. Ngayon, kay Sir David na ang kumpanya. Dapat alam niyo na po ang lugar niyo. Ang kanyang mga salita ay tila mga maliliit na patak ng asido, unti-unting tumatagas sa aking balat. Naramdaman ko ang paghawak sa aking braso. Isang kasamahan ni Marco, si Mang Ben, na nakatayo sa aking tabi. Bumulong siya, ate, huwag niyo po siyang patulan. Nire-record niya po kayo. Ngumiti ako kay Mang Ben, isang maliit na ngiti na nagpapahiwatig ng pagkilala sa kanyang paalala, ngunit hindi ito nangangahulugan ng pagsunod. Salamat, Mang Ben, pero kailangan ko itong gawin. Bumaling ulit ako kay Clarissa. Pinilit kong maging kalmado ang aking boses, ngunit may tinig na nagbabanta sa ilalim nito. Clarissa, tandaan mo ito. Hanggat wala pang opisyal na abiso tungkol sa pagpapalit ng pamunuan, at hanggat wala pang desisyon mula sa korte, ako pa rin ang legal na asawa ni Marco. At may karapatan ako rito. Kailangan mong respetuhin yon. Naintindihan? Nawala ang kanyang mapanuksong ngiti. May bahid ng pagkalito sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong naitago. Sa tingin niyo po, Ate Lani, sino po ba kayo? Naglakad ako papalapit sa kanya, ang aking mga hakbang ay malakas at tiyak. Ang aking tinig ay bumaba, ngunit mas matalim kaysa dati. Ako ang taong hindi inasahan ng mag-ina ni Helena na babalik. Nanlamig ang paligid. Namutla si Clarissa.
Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, ngunit walang tunog na lumabas. Lumapit pa ako. Mamaya, sabi ko, ang aking tinig ay halos bulong na lamang, ngunit puno ng bigat. May bibisita rito. Huwag kang gagawa ng anumang katangahan. Payo ko lang iyan sa'yo. Pagkatapos, tumalikod ako. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Ang aking mga binti ay nanginginig, ngunit pinilit kong panatilihing matatag ang aking paglakad. Narinig ko si Clarissa na tumawag sa telepono, ang kanyang boses ay nagmamadali at puno ng pag-aalala. Sir David, si Atlani po, nandito. Baka may balak po siyang gawin. Alam kong nakikinig siya. Alam kong nagtataka siya. Nagbubulungan na rin ang ibang empleyado. Ngunit hindi ko na inalintana. Pumasok ako sa opisina ni Marco. Ang lahat ay naroon pa rin tulad ng dati niyang iniwan. Ang kanyang desk ay malinis, ang mga papeles ay nakasalansan ng maayos. Ang mga larawan namin na nakalagay sa tabi ng kanyang computer ay tila mga alaala mula sa ibang buhay. Dito, kasama siya, dito kami masaya. Ngayon, ang lugar na ito ay tila napapalibutan ng panlilinlang. Ngunit sa bandang gitna ng desk, may isang bagay na bago. Ang kanyang pangalan plate ay napalitan na. Nakasulat doon, sa malalaking letra, Acting Vice President David Reyes. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang galing. Ang bilis. Para bang walang nangyari. Tumayo ako sa harap ng malaking salamin na bintana, nakatanaw sa syudad na napapalibutan ng mga gusali na sumasalamin sa araw. Ang lungsod na ito, na dating simbolo ng aming tagumpay, ngayon ay tila isang malaking halimaw na lumalamon sa mga pangarap. Sa isipan ko, umalingaw-ngaw ang mga salita ni Marco kagabi, nang kami ay magkausap habang naglalakad palayo sa bodega. Hindi nila ako pinagdududahan, Lani. Sa tingin nila, patay na ako. Sa tingin nila, ako ay isang walang silbing piyesa na naglaho na. Lalo na si Helena, hindi niya inaasahan ang kahit anong gagawin ko. Tama siya. Hindi nila ako kilala. Hindi nila alam kung ano ang kaya kong gawin kapag ang aking minamahal ang nakataya. Inilagay ko ang aking kamay sa malamig na ibabaw ng mesa ni Marco. Ramdam ko pa rin ang init ng kanyang presensya dito. Ang kanyang mga alaala, ang kanyang mga pangarap narito pa rin sila. Binuksan ko ang drawer. Ang lahat ay naroon pa rin. Ngunit sa pinakailalim, may isang bagay na kakaiba. Isang maliit na brown leather notebook. Ito ang diary na palagi niyang ginagamit. Alam kong hindi ito dapat buksan. Ito ay pribado. Ngunit ang sulat kamay niya, na pamilyar sa akin, ay tila humihingi ng tulong. Binuksan ko ito. Mga maikling tala. Mga pangalan. Mga numero. Mga transaksyon na hindi pamilyar. May nagmamanipula ng accounting records. Ang mga salitang iyon ay nagbigay liwanag sa akin. Kailangan imbestigahan. Naalala ko ang sinabi ni Marco. Matagal na siyang nagdududa. May mga kutob na siya. Ngunit wala pa siyang sapat na ebidensya. Ang notebook na ito. Ito ang tulay. Ito ang simula. Inilagay ko ito sa aking bag lumabas ako ng opisina. Ang mga hakbang ko ay nagiging mas matatag. Ang aking paghina ay nagiging mas malalim. Sa labas, habang papalabas ako ng gusali, narinig ko ang boses ni Clarissa, tumatawag sa telepono. Sir David, nandito po si Atlani. Mukhang may kakaiba po siya. Umiti ako. May kakaiba nga. Ngayon, ako na ang may hawak ng kakaibang bagay. Tumayo ako sa harap ng gusali, sa ilalim ng matayog na toreng ito. Ang aking mga mata ay nakatingin sa malayo, sa kung saan naroon ang kinaroroonan ng aming kuta, ang aming ligtas na lugar. Alam kong simula pa lamang ito. Isang mapanganib na simula. Ngunit para kay Marco, para sa aming kinabukasan, gagawin ko ang lahat. Ang maliit na notebook na ito. Ito ang aking unang sandata. Ito ang aking unang hakbang. At sa mga taong nag-akala na ako ay isa lamang tau-tauhan, isang mahinang piyesa na madaling itapon nagkakamali sila. Ang laro ay nagsimula na. At ako, ang dating mahinang manugang, ay ang magiging pinakamalaking hamon nila. Pagkaalis ko sa opisina, hindi ko maiwasang magmadali. Ang bawat anino sa aking paligid ay tila may tinatagong panganib. Ang dati pamilyar na mga daan patungo sa ating lihim na tagpuan ay tila nag-iba. Pakiramdam ko, may mga mata na nakatutok sa akin sa bawat sandali.
Hindi na ito simpleng pagkuha ng gamit. Ito ay isang babala. Nagpasya akong huminto muna sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop. Isang sulok na may kaunting tao, malayo sa tingin ng karamihan. Ang amoy ng kape ay tila hindi sapat upang mapawi ang lamig na bumabalot sa aking kalooban. Umupo ako sa pinakamadilim na mesa, ang bag na naglalaman ng notebook ni Marco ay mahigpit kong hinahawakan, tila iyon ang aking tanging kalasad. Hindi nagtagal, may nag-vibrate sa aking bulsa. Si Leo. Ate Lani, ligtas na po ba kayo? Nasaan na po kayo? Nakakarinig po kami ng mga balita na may naghahanap daw po sa inyo sa kumpanya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Sinubukan kong sagutin siya ng kalmado. Leo, ligtas ako. Nasa isang coffee shop ako. Mag-iingat na lang kayo dyan. Huwag kayong mag-alala. Pero alam kong hindi totoo ang aking sinasabi. Ang pangamba ay tila isang paru-parong dumadapo sa aking dibdib, hindi umaalis. Pagkatapos ng tawag, lumabas ako ng coffee shop. Ang langit ay nagbabadyang umulan. Malalaking patak ang nagsimulang pumatak sa kalsada. Habang naghihintay ako ng sasakyan, nakita ko siya. Si Clarissa. Nakatayo sa kabilang kanto, nakasandal sa isang poste, nakahalukip-kip. Ang kanyang ngiti ay hindi na mapanukso. Ito ay malamig. Matulis. Parang kutsilyo. Ate Lani, ang aga-aga, nagpapahangin na agad kayo. Ang kanyang boses, kahit banayad, ay may bahid ng pagbabanta. Humina ako ng malalim. Nagpapahangin lang, Clarissa. Ano nang kailangan mo? Sumandal pa siya. Sana po, huwag na kayong maging masyadong ambisyosa, ate. Hindi po kayo ang dapat nasa ganitong sitwasyon. Baka po mapahamak lang kayo. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay tila nagbababala. Ambisyosa. Gusto ko lang naman ng hustisya, Clarissa. Hindi ko alam kung yan ba ang tinatawag niyang ambisyon sa lugar ninyo. Tumawa siya ng mahina. Hindi po lahat ay kasing talino natin, ate. Minsan, ang masyadong matalino, doon din bumabagsak. Naiintindihan ko na. Ang babalang ito ay hindi galing lamang sa kanya. Galing ito sa mas mataas na kapangyarihan. Ang mga salitang iyon ay tila mga patak ng asido na dumadampi sa akin, ngunit sa halip na masaktan, nagbibigay ito ng determinasyon. Tandaan mo, Clarissa, hindi ako ang unang magiging mahina, sabi ko, bago ako tuluyang sumakay sa taxi na dumating. Habang papalayo ako, nakita ko siyang nakatitig pa rin sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay hindi na mapanukso, kundi puno ng isang uri ng pagkamuhi. Nang makarating ako sa bodega, sinalubong ako ng mukha ni Leo at ni Mang Ngi. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Agad akong niyakap ni Leo. Ate Lani. Akala ko po hindi na kayo makakabalik. Niyakap ko siya pabalik. Ang yakap na yon ay nagbigay sa akin ng lakas. Nandito na ako, Leo. Ligtas na ligtas. Sa loob, si Marco ay nakahiga pa rin, ngunit nagising na siya. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nang makita niya ako, nagliwanag ang kanyang mga mata, ngunit agad ding napalitan ng takot. Lani. Lumabas ka na lang. Kailangan mong magtago. Mapanganib dito. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ang kanyang kamay. Ito ay malamig pa rin, ngunit ang kanyang pag-aalala ay nagbibigay sa akin ng init. Hindi, Marco. Hindi ako alis. Hindi kita iiwan. Nandito lang ako para sa'yo. Kinuwento ko ang nangyari. Ang mga salita ni Clarissa. Ang babala. Ang pakiramdam na may nakabantay. Si Leo ay nakinig ng mabuti, ang kanyang mga kilay ay magkasalubong. Ate, tama po sila. Mas lalong lumalala ang sitwasyon. Nakakarinig din kami ng mga usapan sa loob ng kumpanya. Sinasabi nilang may nagbanta sa inyo. Nagbuntong hininga si Mang Ngi. Nakakapakamba nga ang mga pangyayari, anak. Ngunit tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nandito kami. Napatingin ako kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit mayroon ding takot. Lani, huwag kang gagawa ng kahit anong mapanganib. Ang buhay mo ang pinakamahalaga. Marco, mahina kong sabi, para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Hindi ako natatakot. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa aking bibig na may kasamang determinasyon. Ang dating takot ko ay napalitan ng isang apoy.
Apoy ng paghihiganti. Apoy ng pagmamahal. Ang sitwasyon ay hindi na lamang tungkol sa pagkuha ng yaman. Ito ay tungkol na sa pagbawi ng dangal. Tungkol sa pagprotekta sa mga mahal ko. Ang mga banta ay dumadami. Ang panganib ay mas nagiging malinaw. Ngunit sa bawat hamon na dumarating, mas lalong tumitibay ang aking loob. Alam ko na ang pagtatago at pag-iwas ay hindi magiging solusyon. Kailangan kong lumaban. Kailangan kong tumayo. Dahil kung hindi ako kikilos ngayon, sino pa ang gagawa nito? Kung hindi ako lalaban, paano ko maipaglalaban ang aking asawa at ang aking sariling dangal? Ang pagtatago ay hindi na opsyon. Ang paglaban ay ang tanging daan. At sa gabing iyon, habang bumubuhos ang malakas na ulan sa labas, sa loob ng lumang bodega na nagsisilbing aming kanlungan, mas lalong tumibay ang aking panata. Hindi ako susuko. Hindi ako magpapatalo. Ang laro ay nagsimula na. At ang mga susunod na hakbang ko ay hindi na lamang pagtatanggol. Ito ay isang pag-atake. Isang pag-atake na magpapayanig sa kanilang mundo. Ang mga sinimulan nilang gulo ay babalik sa kanila, mas malaki at mas masakit. Handang-handa na ako. Ngunit paano ko sisimulan ang pag-atake na ito nang hindi nalalagay sa panganib ang buhay ni Marco? Iyon ang tanong na bumabagabag sa aking isipan habang pinapanood ko siyang matulog. Ang kanyang paghinga ay mahina, ngunit may pag-asa sa bawat dampi ng kanyang pagtulog. Hindi na ako ang dating Lani. Ang babaeng iyon ay naiwan sa tabi ng kabaong ng kanyang asawa. Ngayon, isa na akong mandirigma. At ang digmaan ay kailangan kong simulan sa lalong madaling panahon. Ang bawat sulok ng Min High Group ay tila nagbabaga sa tensyon. Ang dati maayos na daloy ng trabaho ay napalitan ng kawalan ng katiyakan at takot. Naririnig ko ang mga usapan ng mga empleyado habang naglalakad ako sa pasilyo. Tila isang malakas na bagyo ang bumulabog sa kanilang tahimik na mundo. Narinig mo ba? Nawala raw ang mga mahalagang files. Hindi na ma-recover. At yung mga kontrata, binawi na raw ng mga partners. Paano na tayo nito? Sabi ng iba, nag-aaway raw sina Madam Helena at Sir David kagabi. Halos masira daw ang opisina. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng palaisipan na unti-unting nabubuo sa aking isipan. Ang kanilang kaguluhan ay ang simula ng aking pagkakataon. Ang kanilang pagkalito ay ang aking sandata. Bumalik ako sa bodega. Ang amoy ng kahoy at alikabok ay tila mas nakakagaan ng pakiramdam kaysa sa mamahaling pabango sa syudad. Mas narito ang kapayapaan kahit na puno ng panganib. Sinalubong ako ni Marco na ngayon ay nakaupo na bagamat halata pa rin ang kanyang panghihina. Si Leo at Mang Berto ay abala sa paghahanda ng pagkain, isang simpleng sabaw na manok na mainit at puno ng sustansya. Ang kanilang mga kilos ay may pagmamalasakit na tila ba ayaw nilang maramdaman ni Marco ang anumang hirap. Lani, kumusta doon? Tanong ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nakaupo siya sa isang lumang silya, ang kanyang mga binti ay nakabalot sa mga benda. Ang kanyang mukha ay payat pa rin, ngunit mayroong bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Isinalaysay ko ang aking mga nakita at narinig. Ang takot sa mga mata ng mga empleyado, ang mga balita ng pag-aaway ng mag-ina, ang pagkawala ng mga datos. Sa bawat salitang binibigkas ko, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ate Lani, sabi ni Leo na ngayon ay may hawak na tablet. Nakakakuha kami ng mga impormasyon mula sa loob. Talagang magulo na po ang sitwasyon. 3 kasosyo na po ang nag-withdraw ng kontrata. Para bang gusto nilang pabagsakin ang kumpanya. Napabuntong hininga si Marco. Ito na ang plano nila. Gusto nilang tapusin ang lahat habang wala ako. Gusto nilang masira ang pundasyon para walang makabalik. Napatingin ako sa kanya. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng bigat. Huwag kang mag-alala, Marco. Hindi nila magagawa iyon. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa aking bibig nang hindi ko namamalayan. May kakaibang tapang na nabuo sa aking kalooban. Si Mang Berto ay umupo sa aking tabi. Hinawakan niya ang aking kamay. Anak, tama ka. Hindi sila magtatagumpay. Pero kailangan mong mag-ingat. Alam mo na, hindi lang si Helena ang kalaban natin. Marami pa silang kasabwat. Naisip ko ang mga salita ni Clarissa kanina. Ang babala. At ang pagkikita namin ni Chiori sa lansangan.
Ang kanyang mga salita, bagamat hindi direktang babala, ay nagbigay sa akin ng ideya. Sabi ni Chiori, mayroon silang pagpupulong ngayong gabi. Isang pribadong pagpupulong. At ang pangalan ko daw kasama sa mga pag-uusapan. Kung sino raw ang unang uunahin nilang aksyonan. Napatingin sa akin si Marco, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at pag-aalala. Lani, hindi pwede. Kailangan mong magtago. Mas delikado na ngayon. Hindi, Marco, mariin kong sabi. Hindi ako magtatago. Alam nila na alam ko na ang lahat. Kung gusto nilang makipag-usap, haharapin ko sila. Ngunit hindi sa paraang gusto nila. Hindi ako ang magiging biktima. Si Leo ay sumang-ayon. Tama po si Ate Lani. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Kung magpupulong sila ngayong gabi, baka mayroon tayong impormasyon na makukuha. Ang bodega, na dating simpleng tagpuan, ngayon ay tila isang command center. Kami na apat, ako, si Marco, si Leo, at si Manggi, ay nagsimulang magplano. Ang aming layunin ay hindi na lamang ang pagtatago, kundi ang paghahanap ng paraan upang ilantad ang katotohanan. Isang ideya ang biglang pumasok sa aking isipan. Isang ideya na tila isang kidlat na tumama sa kadiliman. Paano kung hayaan ko silang isipin na ako ang humahabol sa kanila? Sabi ko, ang aking boses ay nagbabago mula sa pag-aalala patungo sa isang kakaibang hamon. Paano kung hayaan ko silang isipin na ako ang nagmamadali? Hayaan nating sila ang mag-unahan. Hayaan natin silang magkasalubungan. Tiningnan ako ni Marco, puno ng paghanga, ngunit mayroon pa ring takot. Lani, hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. Hindi ako nag-iisa, Marco, sabi ko, hinawakan ang kanyang kamay. Nandyan kayo. At sa kaibuturan ng puso ko, alam kong mayroon pa tayong pag-asa. Kailangan lang nating maging matalino. Kailangan nating maging mapagmatsyag. Napabuntong hinina si Leo. Ate, kung iyan po ang gusto nyo, susuportahan po namin kayo. Pero kailangan po nating maging maingat. Tumingin ako sa kanila. Ang tiwala sa kanilang mga mata ay nagbigay sa akin ng lakas. Alam ko na ang landas sa harap ay mapanganib. Ngunit hindi na ako natatakot. Ang pagiging mahina ay tapos na. Ang pagiging tahimik ay tapos na. Sa mga oras na yon, habang ang dilim sa labas ay lalong lumalalim, isang plano ang nabubuo sa aking isipan. Isang plano na hindi nila asahan. Isang plano na gagamit sa kanilang sariling kasakiman laban sa kanila. Alam ko na ang susunod na hakbang ay dapat na hindi lamang taktikal, kundi mapanira. Hindi ko na lamang poprotektahan si Marco. Sisimulan ko nang sirain ang kanilang mga plano, piraso-piraso. Ang bagyo sa labas ng bodega ay tila salamin ng bagyo na nagaganap sa loob ng Minhai Group. Ngunit sa loob ng aming maliit na tagpuan, sa gitna ng panganib, isang bagong pag-asa ang nabubuhay. Isang pag-asa na susuklian ng isang malakas na pag-atake. Ang mga susunod na hakbang ay hindi na lamang pagtatanggol. Ito ay isang opensiba. Isang opensiba na magpapalutang sa mga lihim na kasamaan na matagal nang nakatago. Paano ko gagawin yon nang hindi mailalagay sa mas malaking panganib si Marco? Iyon ang susunod na palaisipan. Bumaba ako ng sasakyan. Ang ulan ay bumuhos ng malakas, tila ba gusto nitong hugasan ang lahat ng kasamaan sa mundo. Ang hangin ay malamig at ang tunog ng kulog ay nagbibigay ng babala. Nasa isang abandonadong bodega kami ngayon, malayo sa kabihasnan. Ang lugar na ito ay tila isang malaking kahon na puno ng kadiliman, ang mga dingding ay basa at puno ng amag, at ang tanging ilaw ay nagmumula sa ilang mga bombilya na halos hindi na umilaw. Ang amoy ng lumang kahoy, na nahaluan ng amoy ng ulan at lupa, ay bumabalot sa aking pang-amoy. Ramdam ko ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking balat, ngunit ang lamig na nararamdaman ko ay hindi lamang mula sa panahon. Ito ay lamig na nagmumula sa takot na dahan-dahang nagiging determinasyon. Nasa loob kami ng bodega, ako, si T, at ang dalawang lalaki niyang kasama. Si T ay nakasandal sa dingding, nagpapaputok ng sigarilyo. Ang kanyang mukha ay hindi ko mabasa sa dilim. Ang kanyang tinig, nang siya ay magsalita, ay mahina ngunit may bigat. Dito na lang muna tayo maghintay. Darating sila anumang oras. Nasa loob ako ng sasakyan, nakaupo sa gitna ng dalawang lalaki. Sila ay tahimik, ngunit ramdam ko ang kanilang presensya. Ang kanilang mga kilos ay hindi marahas, ngunit puno ng pagbabanta. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Para akong nakakulong sa isang hawla.
Ngunit sa loob ng holang ito, hindi ako natatakot. Hindi na. Ang aking isipan ay bumalik sa mga nangyari. Ang pagkalas ni T sa aking paglalakad palabas ng kumpanya. Ang biglaang pagdating ng kanilang sasakyan. Ang kanyang tinig na nagsasabi, sumakay ka na. Kung hindi, sila ang kukuha sa'yo. Ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na jacket, ang kanilang mga mukha ay nakatakip, naghihintay sa gilid ng kalsada. Alam kong wala akong pagpipilian. Hindi ko maaaring hayaan na makita nila akong kinakaladkad palabas sa harap ng maraming tao. Kailangan kong manatiling kontrolado. Ngayon, narito ako. Ang aking isipan ay malinaw. Alam kong hindi nila ako papatayin agad. Kung hindi, hindi nila ako kukunin dito. Gusto nilang malaman ang isang bagay. Gusto nilang malaman kung nasaan si Marco. At gusto nilang malaman ang mga impormasyong alam ko. Hindi nila ako papatayin agad, sabi ko sa aking sarili, ang aking tinig ay halos bulong. Gusto lang nilang kunin ang impormasyon. Tumingin sa akin si T sa pamamagitan ng rearview mirror. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kung matalino ka, mananahimik ka. Kung hindi, bahala ka na. Gusto ko lang malaman kung sino ang pumunta rito, sabi ko, sinisikap na panatilihin kalmado ang aking boses. Umiling siya. Hindi importante kung sino ako. Ang mahalaga, alam mo na ang lahat ng dapat mong malaman. Kailangan mong maghintay. Ang taong gusto kang makilala ay darating na. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat tunog ng ulan sa bubong ng sasakyan ay nagpapataas ng aking kaba. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga puno sa gilid ng kalsada ay parang mga anino na mabilis na dumadaan. Nasaan ako dadalhin? Ilang minuto pa ang lumipas. Isang pangalawang sasakyan ang dumating. Mas malaki, mas itim. Nang huminto ito sa tabi namin, bumukas ang pinto. At doon, sa gitna ng ulan, nakatayo siya. Si Helena. Ang aking biyenan. Ang ina na dapat sana ay nagmamahal sa kanyang anak. Ngunit sa kanyang mga mata, wala akong nakita kundi malamig na pagkamuhi. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit, ang kanyang damit ay tila hindi nabasa ng ulan. Ang kanyang mga labi ay pulang-pula, isang kapansin-pansin na kulay sa kanyang maputlang mukha. Bumaba siya ng sasakyan, ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit tiyak. Nakasunod sa kanya ang dalawa niyang tauhan na tila mga anino. Bumukas ang pinto ng bodega. Pumasok siya. Ang kanyang mga mata ay agad na natigil sa akin. Nandito ka na pala, sabi niya, ang kanyang tinig ay mababa ngunit puno ng kapangyarihan. Sa wakas, nahuli ka rin. Umupo siya sa isang lumang kahoy na upuan, malapit sa akin. Ang isang lalaki ay nagbigay sa kanya ng isang tabako. Ang amoy nito ay naghalo sa amoy ng ulan at ng bodega. Lani, sabi niya, ang kanyang tinig ay tumaas ng bahagya. Akala mo ba makakaligtas ka? Akala mo ba hindi ka namin mahahanap? Hinigpitan ko ang aking paghinga. Ang puso ko ay parang gustong kumawala sa aking dibdib. Ngunit hindi ako nagpadala sa takot. Bakit niyo ako dinadala rito, Tita Helena? Ano ang gusto ninyo? Ngumiti siya, isang ngiting walang kabutihan. Gusto ko lang malaman kung nasaan ang asawa mo. Gusto kong malaman kung nasaan si Marco. Tumayo ako. Ang aking mga binti ay nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa galit. Namatay na po siya. At kung hindi, nasa tabi ko siya. Napasinghal siya. Huwag mo akong lokohin, Lani. Hindi ako tanga. Alam kong buhay pa siya. At alam kong ikaw ang nakakaalam kung nasaan siya. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mukha ay malapit na sa akin. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga, ang amoy ng pabango na pilit niyang tinatago ang pagiging bulgar nito. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Marco, at pag-uusapan natin kung paano ka makakalabas dito ng buhay. Ang kanyang mga salita ay tila isang halik ng kamatayan. Alam kong ito na ang pinakamahirap na pagsubok. Ang aking buhay at ang buhay ni Marco ay nakasalalay sa aking mga salita. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Hindi ako ang pinakamahina sa silid na ito. Naramdaman ko ang pagtulak sa aking balikat. Hinila niya ako patayo. Sabihin mo na, halos pabulong niyang sabi. Maaari pa kitang iligtas. Napangiti ako. Isang ngiti na tapat at walang halong pag-aalinlangan.
Marco is alive, sabi ko, ang aking tinig ay malinaw at matatag sa gitna ng ulan. At hindi niyo siya kailanman mahahanap. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay nagninga sa galit. Hindi mo sinasabi ang totoo. Mananagot ka. Bago pa man siya makapagpatuloy, narinig namin ang tunog ng sirena sa malayo. Lumakas ito ng lumakas. Napatingin kami sa labas. Mga ilaw. Maraming ilaw. Si T ay nagulat. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Hindi maaari. Ang mga tauhan niya ay nagmadaling lumabas. Si Helena ay naiwan sa tabi ko, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtataka. Paano nangyari yan? Umiti ako. May mga bagay na hindi niyo inaasahan, Tita Helena. Agad na nagmamadaling lumabas si T. Ang mga tauhan niya ay sumunod. Sa gitna ng kaguluhan, ako ay naiwang nakatayo, ang aking puso ay kumakabog, hindi sa takot, kundi sa isang kakaibang pag-asa. Ang tunog ng sirena ay papalapit ng papalapit. Ang mga ilaw ay tumatama na sa pinto ng bodega. Naramdaman ko ang pagtayo ng aking balahibo. Hindi sa takot, kundi sa isang bagay na mas malakas. Katarungan. Ang aking laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa gabing ito, sa gitna ng malakas na ulan, naramdaman ko na ang unang yugto ng pagbabago ay nagsimula na. Ang ilaw ng katarungan ay nagsisimula ng tumagos sa kadiliman. Ang paghaharap na ito ay hindi nagtapos sa aking pagbagsak. Ito ay nagtapos sa kanilang pagtakas. Ngunit saan sila pupunta? At ano ang susunod na mangyayari? Yan ang mga tanong na bumabagabag sa aking isipan habang papalapit ang mga sasakyang may mga ilaw na nakakasilaw. Ang susunod na kabanata ng aking buhay ay nagsisimula na. Ang silid pulungan ng mga matataas na pinuno. Dati, ito ang pinagmumulan ng mga desisyon na nagpapagalaw sa buong kumpanya. Dati, ito ang tagpuan ng kapangyarihan, ng mga lihim, at ng mga kasinungalingan. Ngayon, ito ay isang silid na puno ng tensyon na mas makapal pa sa usok ng anumang sigarilyo. Ang hangin ay halos hindi makagalaw, mabigat sa mga hindi nasasabing salita at mga natatagong kasalanan. Naroon ang mga mukha na dating puno ng kayabangan, ngayon ay basang-basa sa pawis at pagkabahala. Ang mga mata nila ay hindi na nakatingin sa malayo, kundi nakatutok sa akin, ang kanilang dating kasamahan, ang dating babae sa tabi lamang. Ngayon, sila ay nakatingin sa akin ng may pagtataka. May pagkalito. At may takot. Ang dating paghamak ay nawala, napalitan ng isang uri ng paggalang na pinaghalong pangamba. Naroon si David, ang aking bayaw, na dati nakatayo ng tuwid, ngunit ngayon ay nakayuko, ang kanyang damit ay gusot, at ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng tulog. Sa tabi niya, si Clarissa, ang kanyang tapat na tagasunod, ay hindi makatingin ng diretsyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak niya ang isang tumpok ng mga papeles, tila ba iyon ang kanyang huling sandigan. Ako ay naglalakad papasok. Hindi ako tumatakbo. Hindi ako sumisigaw. Naglalakad ako na parang isa akong reyna na pumapasok sa sariling palasyo. Ang bawat hakbang ko ay may bigat, may layunin. Nararamdaman ko ang kanilang mga tingin. Ramdam ko ang kanilang mga pag-isip. Bakit siya narito? Ano ang plano niya? Hindi niya kaya ito. Umupo ako sa isang upuan sa dulong mesa, malayo sa kanila, ngunit sapat para makita ko ang lahat. Kinuha ko ang EFSD drive mula sa aking bag, isang maliit na bagay, ngunit naglalaman ng mga kasinungalingang matagal nang itinago. Magandang umaga sa inyong lahat, bati ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit may lamig na tumatagos. Nandito ako ngayon dahil mayroon akong ilang mga bagay na nais kong ibahagi. Mga bagay na marahil ay magpapaliwanag sa lahat ng nangyayari. Narinig ko ang pag-ubo ni David. Tila ba sinisikap niyang magsalita, ngunit hindi makahanap ng tamang salita. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ate Lani, sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi po ito ang tamang lugar para pag-usapan ang mga bagay na yan. Umiti ako. Isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. David, saan pa ba ang mas tamang lugar kaysa dito? Dito sa pinakapuso ng kumpanya. Dito kung saan ang mga desisyong ito ay ginawa. Tumayo ang isa sa mga direktor, si Ginoong Romero, na dati tapat kay Marco. Ang kanyang mukha ay seryoso. Lani, kung mayroon kang gustong sabihin, sabihin mo na. Huwag na nating patagalin pa ito. Iyon na ang signal na kailangan ko.
Dahan-dahan kong inilagay ang ESC drive sa mesa. Ang maliit na bagay na ito na naglalaman ng mga lihim ng nakaraan. Ang mga lihim na may kaugnayan sa tiwaling transaksyon, sa paggamit ng mga kumpanyang maliliit para sa paglilinis ng pera, at higit sa lahat ang mga tala tungkol sa biglaang pagpanaw ng tatay ni Marco. Narito ang ilang mga datos na nakuha ko, sabi ko. Mga tala mula sa mga bank account. Mga transaksyon na nagpapakita ng hindi malinaw na paggalaw ng pera. At higit sa lahat, huminto ako, hinahayaan ang bawat salita na lumubog sa kanilang mga isipan. Mayroon ding audio recording. Tungkol sa pagkamatay ng dating presidente. Ang katahimikan sa silid ay biglang naging mas mabigat. Naririnig ko ang paghinga ng bawat isa. Si David ay tila natigilan. Si Clarissa ay humawak sa braso niya, nanginginig. Ang iba pang mga direktor ay nagkatinginan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabalisa. Hindi ito totoo, biglang sigaw ni David. Ang kanyang yabang ay bumalik, ngunit ngayon ay puno ng takot. Nagsisinungaling ka lang. Gusto mong sirain ang kumpanya. Gusto ko lang ng hustisya, David, sabi ko, ang aking tinig ay kalmado, ngunit may talim. Gusto ko lang na malaman ng lahat ang katotohanan. Ang katotohanan na matagal ninyong itinago. Tumingin ako sa paligid. Naroon ang mga taong nagsilbi sa kumpanya sa loob ng maraming taon. Ang mga taong naniwala sa mga pangako. Ang mga taong naloko. Kung sino man sa inyo ang nakakaalam ng katotohanan, sabi ko, ang mga nakakaalam ng mga pandaraya, ng mga kasinungalingan ngayon na ang panahon para lumaban. Tumingin ako kay Ginoong Romero. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Alam kong nahihirapan siyang mamili. Ang kanyang katapatan sa kumpanya, o ang kanyang takot sa maaaring mangyari sa kanya. Biglang may tumayo. Isang direktor mula sa Finance Department. Si Ginoong Long. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ako po, sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sumusunod lang po ako sa utos. Napasigaw si David. Anong sinasabi mo, Long? Tumigil ka. Ngunit tila hindi na nakikinig si Long. Ang lahat ng bigat na kanyang dinadala sa loob ng maraming taon ay tila biglang bumuhos. Si Sir David po ang nag-utos. Siya po ang nagsabi na ilipat ang pera sa mga offshore account. Siya rin po ang nagsabi na burahin ang mga record ng kontrata. Nagkaroon ng malaking kaguluhan sa silid. Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok kay David. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Si Clarissa ay tila mawawalan ng malay. Isa pang direktor ang tumayo. Si Ginoong Santos. Kung ganoon nga, iminumungkahi ko na pansamantala nating tanggalin si David sa kanyang posisyon habang nagaganap ang investigasyon. Sumasang-ayon ako, sabi ng isa pa. At isa pa. Ang mga salita ay tumatalsik na parang mga bala. Ang mga dating kakampi ay biglang naging mga kaaway. Ang kanilang sariling sistema, na kanilang ginamit para manlinlang, ay siya na ring bumagsak sa kanila. Nakita ko ang pagkadurog sa mga mata ni David. Ang pagkabigla. Ang kawalan ng pag-asa. Napatingin siya sa akin. Ang dating paghamak ay napalitan ng isang mapagtanong na tingin, isang tingin na tila nagsasabi, paano mo nagawa ito? Umiti ako, isang ngiti na puno ng kapayapaan. Hindi ako ang gumawa nito, David. Kayo ang gumawa nito sa inyong sarili. Ang katotohanan lamang ang ginamit ko. Pagkatapos, tumayo ako. Ang aking puso ay puno ng kaluwagan. Ang mga lihim na ito, ang bigat na ito, ay sa wakas ay nabawasan. Ang pagbagsak ng kanilang imperyo ay nagsimula na. At ako, ang dating mukhang walang kakayahan, ang siyang nagbigay ng unang sipa. Habang ako ay papalabas, nakita ko si David at Clarissa na inaalalayan palabas ng security. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagkalito. Ang kanilang dating kapangyarihan ay naglaho na parang bula. Ngunit alam ko, ang laban ay hindi pa tapos. Mayroon pang mga taong tapat sa kanila. Mayroon pang mga lihim na hindi pa nabubunyag. Ang pagbagsak na ito ay hindi lamang pagbagsak ni David at ni Clarissa. Ito ay ang pagbagsak ng lahat ng kasinungalingan. At ang pagbangon ng aking asawa, ang pagbangon ng katotohanan, ay malapit na. Ang mga binhi ng pagbabago ay naitanim na. Ang mga anino ay nagsisimula ng maglaho. Ngunit ang liwanag, ang tunay na liwanag ng katarungan, ay paparating na.
Ang pagbabalik ni Marco ay malapit na. Ang araw ay hindi pa ganap na sumisikat, ngunit ang paligid ng Min High Group ay tila nababalot na ng kakaibang enerhiya. Hindi na ito ang tensyon ng takot o kawalan ng katiyakan na dati nararamdaman. Ito ay isang enerhiya ng pagkamangha, ng pananabik, at ng malalim na pagkamuhi sa nakaraan. Ang mga empleyado ay naglalakad ng may ibang tindig, ang kanilang mga mukha ay hindi na nakatungo sa pagkalungkot, kundi nakatingala, puno ng pag-asa. Ang mga bulungan ay hindi na tungkol sa tsismis o takot, kundi tungkol sa isang pangalan, ang pangalan ng kanilang dating pinuno. Ang pangalan ni Marco. Pagpasok ko sa lobby, ang mga mata ng lahat ay napako sa akin. Hindi na ito ang tingin ng pagkaawa o ng paghamak. Ito ay tingin ng paggalang. Pagkilala. May ilan na napaluha, hindi sa lungkot, kundi sa saya. Isang empleyado ang lumapit sa akin, Ate Lani. Salamat po at bumalik na ang lahat sa dati. Hindi ko na kailangang magsalita. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga luha, ay sapat na. Sumakay kami sa elevator patungo sa ika-14 na palapag. Ang mga tao ay nagbubulungan sa isa't isa habang kami ay umaakyat, na para bang hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang bawat paghinto ng elevator ay nagpapakita ng pagdami ng bilang ng mga taong nakatingin sa amin, naghihintay. Nang bumukas ang pinto ng opisina ng presidente, ang lahat ng nasa loob ay napatayo. Naroon si David. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang damit ay gusot. Hindi na ang dating mayabang na pinuno, kundi isang taong nawalan ng lahat. Nang makita niya si Marco, na ngayon ay nakatayo sa aking tabi, halos matumba siya. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang tunog na lumabas. Hindi. Hindi maaari. Marco. Buhay ka pa. Naglakad kami papasok, papalapit sa gitna. Ang bawat hakbang ay nagpaparamdam ng katarungan na unti-unting nagiging realidad. Ang mga mata ko ay nakatuon kay Marco. Ang aking kamay ay nakahawak sa kanyang braso, nagbibigay sa kanya ng suporta, ngunit higit sa lahat, nagpapakita ng aming pagkakaisa. David, malinaw kong sabi, ang aking boses ay puno ng kapangyarihan na hindi ko kailanman naramdaman noon. Siya ay buhay. At ang lahat ng inyong ginawa, lahat ng kasinungalingan, lahat ng panloloko, nakita niya yon. Nagkaroon ng malalim na katahimikan. Tila ba ang buong mundo ay huminto? Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Marco. Ang kanyang tindig ay hindi na mahina. Kahit na halata pa rin ang kanyang kapaguran, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon. Ako ay nagbalik, sabi ni Marco, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw, bagamat may bahid pa rin ng pagod. Upang bawiin ang dangal ng aking pamilya. Ang aking ama ay nawala dahil sa inyong kasakiman. At ako, halos nawala rin dahil sa inyong mga plano. Sa isang malaking screen sa likuran, na dati ginagamit para sa mga presentasyon ng negosyo, isang video ang nagsimulang mag-play. Ang tunog ng tinig ng tatay ni Marco, na may kasamang boses ni Helena at ni Gay, ay umalingaw-ngaw sa silid. Mga salitang puno ng kasakiman, ng pagpaplano ng masama, ng pagtataksil. Ang mga salitang iyon ay tila mga martilyong bumabagsak sa bawat isa sa kanila. Ang ilan sa mga direktor ay napaluhod. Ang kanilang mga mukha ay napuno ng takot. Si David ay umiiyak na parang bata. Si Clarissa ay napayukyok, hindi makayanan ang bigat ng katotohanan. Ang dating pinuno, si Helena, na nasa isang detention cell na ngayon, ay hindi na makapagsalita. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na parang bula. Ang mga pulis ay pumasok, ang kanilang mga uniforme ay tila simbolo ng katarungan na sa wakas ay dumating. Si David ay inaresto. Ang mga kamay na dati humahawak ng mga dokumento ng kumpanya, ngayon ay nakaposas na. Si Clarissa, sa kabila ng kanyang pagtanggi, ay kasama ring iniluwalas palabas ng silid. Ang kanilang kapalaran ay natatakan. Ang tunog ng palakpak ay nagsimulang umalingaw-ngaw. Hindi ito palakpak ng paghanga sa kapangyarihan, kundi palakpak ng pasasalamat. Pasasalamat sa katotohanan. Pasasalamat sa katarungan. Ang mga tao ay nagsimulang magyakapan, nag-uusap-usap, hindi na sa takot, kundi sa pag-asa. Nang gabing iyon, sa isang espesyal na press conference, si Marco ay tumayo sa entablado. Sa tabi niya, nakatayo ako. Hindi bilang isang kasamahan o isang subordinate, kundi bilang kanyang asawa. Ang kanyang katuwang. Ang kanyang matalik na kaibigan.
Ang Minhay Group ay muling itatayo, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pananampalataya. At ang taong tumulong sa akin upang makabalik, ang taong nagtanggol sa aming pamilya, ang aking minamahal na asawa. Hinawakan niya ang aking kamay at hinila niya ako papalapit sa kanya. Si Lani. Ang palakpak ay naging isang malakas na ugong. Isang tunog ng pag-asa. Isang tunog ng pagbabago. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang aking lugar. Hindi na ako ang babaeng nakatago sa anino. Ako ay nandito sa tabi ng aking asawa sa liwanag. Ako ang nagtanggol sa aming pamilya. Nang gabing iyon, habang nakatayo kami sa rooftop ng gusali, ang simoy ng hangin ay malakas, ngunit ang aking puso ay payapa. Ang init ng kamay ni Marco sa aking kamay ay nagpaparamdam ng kapayapaan na matagal kong hinintay. Lani, bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. Kung wala ka hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Salamat sa lahat. Ngumiti ako, ang aking mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Marco, hindi mo na kailangang magpasalamat. Mahal kita. Iyan lang iyon. Tuminala kami sa mga bituin. Ang lahat ng pagsubok ay nalagpasan na. Ang kadiliman ay napalitan ng liwanag. Ang mga kasamaan ay nagbayad. At ang kabutihan sa wakas ay naghari. Ang aming bagong buhay ay nagsisimula na. Isang buhay na puno ng katotohanan. Puno ng pagmamahal. Puno ng pag-asa. Ang sigwa ay natapos na. Ang araw ay sumikat na muli. At sa tabi ko ang aking asawa. Ang aking lakas. Ang aking inspirasyon. Ang aming paglalakbay ay nagpapatuloy. Hindi na bilang mga biktima, kundi bilang mga mananalo. Ang aming kwento ay hindi nagtapos sa kalungkutan. Nagtapos ito sa pag-asa. Isang kwento ng katatagan. Isang kwento ng pagmamahal. Isang kwento na nagpapatunay na kahit sa gitna ng pinakamadilim na unos, palaging may liwanag na masisilayan. Palaging may pag-asa. At palagi ang pagmamahal ang siyang mananaig. Sa tuktok ng gusali, kasama ang aking asawa, naramdaman ko ang simoy ng hangin. Malakas, ngunit hindi nakakatakot. Napakasarap sa pakiramdam. Ang hirap na pinagdaanan namin ang sakit, ang takot lahat iyon ay parang isang panaginip na naglalaho na. Ang kamay ni Marco sa aking kamay, mahigpit, ngunit puno ng pangako. Lani, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Maraming salamat. Kung wala ka hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Umiti ako. Ang aking mga mata ay napuno ng luha, ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Marco, mahal kita. Iyon lang iyon. Naramdaman ko ang pagyakap niya sa akin. Isang mahigpit na yakap. Isang yakap na nagsasabing tapos na ang lahat ng pagsubok. Ang bagyo ay lumipas na. Ang liwanag ay narito na. Ang mga nagkasala ay nagbayad. At kami ay ligtas. Ang aming buhay ngayon ay iba na. Mas matatag. Mas makulay. Ang bawat araw ay isang bagong simula. Isang patunay na kahit gaano kahirap ang pinagdaanan, ang pagmamahal at katarungan ay palaging mananaig. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng pag-asa at lakas, i-like at i-share nyo ito. At huwag kalimutang mag-comment saan kayo nanonood. Ibahagi ninyo ang inyong sariling kwento. Maraming salamat po.